Isa sa layunin, hallelujah, bakit nandito tayo, hallelujah, is to seek first His kingdom. Kapag inuna mo yung gawain ng Diyos, hallelujah, lahat ng bagay patungkol sa iyo, aayusin ng Diyos. Ang Diyos ang mag-a-add ng pangangailangan mo, hindi ikaw. May our lives be a testimony to the transformative power of God's kingdom in our hearts. Amen. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Last verse. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Kaya, pinamagatan ko po itong heavenly purpose. Gusto ko po mag-share sa inyo sa pinamagatang heavenly purpose. Ayan, makalangit na layunin. Okay? Pag sinabi kong purpose, determination or a feeling of having a reason for what you do. Kaya, what does it mean to have a heavenly purpose? Ano ba talaga ang kahulugan, hallelujah, ng makalangit na layunin? Ano ba ang dahilan? Hallelujah. Bakit nandito ka? Kasi ang gawain na to ay hindi pantao. Ang gawain na to ay for God's kingdom. Ang gawain na to, hallelujah, ang bawat church services, hallelujah, ay para sa mga makalangit na bagay. At ano ba yung dahilan? Bakit ka nandito? Ano yung layunin mo? Bakit ka nandito? Dahil ba para makahanap ng chicks? Dahil ba para makabingwit ng babae? Dahil ba wala ka lang magawa sa oras mo? O dahil ba nabuboring ka sa buhay mo? Dapat alam natin yung layunin natin. Bakit ka nandito? Kasi it's about heavenly purpose. It's about aligning our thoughts, action, and priorities with the values of God's kingdom. Dapat, hallelujah, yung ating iniisip, yung ating ginagawa, at yung ating mga prioridad, nakahanay doon sa kahalagahan ng kaharian ng Diyos. Okay? Kaya number one, na dapat natin malaman, hallelujah, na mga layunin, mga makalangit na layunin, ay basahin ko muna itong Colossians 3 para maunawaan sa Tagalog. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip nyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kaya number one, na layunin is seek first His kingdom. Isa sa layunin, hallelujah, bakit nandito tayo, hallelujah, is to seek first His kingdom. Unahin mo yung kaharian ng Diyos. Kaya ka nandito dahil priority mo ang gawain ng Diyos. Kaya ka nandito, hallelujah, dahil you are seeking, hallelujah, the kingdom of God within your life. Our Lord Jesus Christ urged us in Matthew chapter 6 verse 33,
But seek first His kingdom and His righteousness. And all these things will be given to you as well. This verse reminds us that when we prioritize, when seeking the kingdom of God, you need to prioritize the kingdom of God. When you seek the kingdom of God, you need to prioritize, hallelujah, every church services, every prayer, hallelujah, every devotion, every online ministries. And when you prioritize God's kingdom, everything else will falls into place. Kapag inuna mo yung gawain ng Diyos, hallelujah, lahat ng bagay patungkol sa iyo, aayusin ng Diyos. Tandaan mo yan, kahit magulang ka, kahit kabataan ka, kahit single ka o pamilyado ka, lahat ng bagay patungkol sa iyo, dahil inuna mo ang Diyos, priority mo ang Diyos, lahat aayusin sa iyo. Our career, our relationships, our daily concerns should all be seen through the lens of God's kingdom. Lahat ng trabaho natin, lahat ng relasyon natin, sa pamilya man, sa pastor man natin, hallelujah, sa ibang tao, hallelujah, dapat nakikita ito, hallelujah, naahayag ito, hallelujah, patungkol sa kaharian ng Diyos. Yung pagtatrabaho mo, hallelujah, naahayag yung kaharian ng Diyos, hindi ka nandadaya sa oras. Yung pag-aaral mo, dapat naahayag yung kaharian ng Diyos. Hindi ka nangungopia, hallelujah, ng assignment. Kasi you are seeking God's kingdom. At lumalabas yung kaluwalhatian ng Diyos sa buhay mo kapag nagaganap mo yun. Number 2, love God and serve. Isa sa makalangit na bagay, makalangit, hallelujah, na layunin, bakit ka nandito, is to love God and serve. Sabihin mo sa katabi mo, love God and serve. Hindi, love your katabi mo. Hindi yung katabi mo yung mamahalin mo, bakit ka nandito. Ang mamahalin mo, bakit ka nandito, ay ang Diyos. Hindi ka napunta dito dahil yung mata mo nakatingin sa magandang babae. Kaya ka nandito, hallelujah, kaya tayo nandito, kasi yung ating paningin nakatuon sa makalangit na bagay. To love God and serve. In Matthew chapter 6, verse 19 to 21, Jesus tells us, Jesus also taught us in Matthew chapter 22, verse 37 to 39, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Okay? This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. Pantakin mo, yung mga makalangit na, isa sa makalangit na layunin, bakit ka nandito? Hallelujah. Hindi dahil nabuboring ka sa buhay mo. Hindi dahil nag-aaral ka pa lang. Hindi dahil, hallelujah, may vacant ka ng Sunday. Kaya ka nandito. Kaya tayo nandito pala, hallelujah, is to love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Kaya po tayo nandito para mahalin lamang ang Diyos. Hindi mahalin, hallelujah, hallelujah, sarili mo. Mahalin natin ang Diyos. One of heavenly purpose means loving God wholeheartedly. Okay? And showing love and compassion to our neighbors. Hallelujah. Our action should reflect the love and grace that God has shown us. Paano magre-reflect? Paano mahahayag, hallelujah, pag-ibig ng Diyos, hallelujah, sa isang manggagawa? Maawa ka sa pastor mo, maawa ka sa church service, maawa ka sa mga pledges, maawa ka sa babayarin dito sa church. Doon mo mahahayag, hallelujah,
Yung pag-ibig mo, hallelujah, sa Diyos. Yung kahabagan naman lang yung gawain ng Panginoon. Na kapag maaga ka, mag-pray ka agad. Kapag nandito ka, hallelujah, hindi ka mag-mobile legend wala sa kabutihan ng Diyos, wala akong nag-mobile legend. Hallelujah. Ayun lang kagandahan sa atin. Hallelujah. Okay? Pangatlo, storing up treasure in heaven. Isa sa mga makalangit na layunin. Bakit tayo nandito sa church? Hindi para pagpalain ka. Babalik tayo sa Matthew chapter 6 verse 33. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all this blessing will be added unto you. Ang Diyos ang mag-a-add ng pangangailangan mo, hindi ikaw. Kaya ka nandito, ang layunin mo, hallelujah, is storing up treasure in heaven. Tulungan mo ang gawain ng Diyos through pledges, through giving, through support financially, materially, sa gawain ng Diyos, online man yan or physical. In Matthew chapter 6 verse 19 to 21, Jesus tells us, do not store up for yourselves treasure on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Kapag pala ang puso mo, hallelujah, sa gawain ng Diyos, hindi mahirap sa iyo ang magbigay. Hindi mahirap sa iyo ang sumuporta financially. Hindi mahirap sa iyo, hallelujah, tumulong at pinag sa gawain ng Diyos. Kapag pala ang layunin mo, bakit yan nandito, is to help the kingdom of God financially, hindi mahirap sa iyo ang ibigay ng buo ang iyong ikapo at handog. At hindi mo, hallelujah, hahanapan ng butas ang pastor mo pagdating sa pledges. When we have a heavenly purpose, we invest in eternal rewards rather than temporary gains. Kapag may pera ka na, ang sarap bumili sa SM. Pero kapag bumili ka ng mga branded, mapapaisip eh, masisira na lang dito agad. Ipi-flash ko na lang. Pambihira. Naranasan ko yan. Sumurok lang ako ng isang branded. Hallelujah. Wala pang isang taon, sira agad eh. Sabi ko, sayang. Kaya hindi na ako nag-aangad na Sa akin lang yun mindset ko lang yun. Hindi ko inaano yun sa inyo. Kasi kung halimbawa, bibili ka ng branded na tribal, 600. Kung bumili ka lang ng local brand na 100, hindi may 6 ka na t-shirt. Kung bumili ka ng local brand na 600 at nasira mo lang nung wala pang isang taon, sayang yung 600. Maganda pag ipang-pledge mo sa seed of faith. At least, nakinapag ang gawain ng Diyos. Sa akin lang po yun hindi ko po inaano yung mga mahilig sa mga branded. Pero, manghihinayang ka dun sa halaga na ibibili mo na dun sa temporary gain. Na kaysa dapat i-invest mo, hallelujah, sa makalangit na bagay. Yung 600 mo, at itulong yan sa isang manggagawa para makapag-akay ng kaluluwa. Maraming kaluluwa ang madadala ng 600 mo sa gawain ng Diyos. Pang-apat, at panghuli, isa sa mga makalangit na layunin, bakit po tayo nandito, spreading the gospel. Hindi ka nandito para i-chismis, hallelujah, yung pastor mo. Hindi ka nandito para siraan yung innovator mo. Hindi ka nandito para silipan, hallelujah, ng mga pangit, yung kapatiran mo. Huwag po tayong magsiraan. Huwag mong i-chismis, hallelujah, kung yung katabi mo natutulog kapag preaching, alive kapag after preaching. Huwag mo nang i-chismis. Ipag-pray mo na lang. Amen? Na Lord, sana gising to kapag preaching, sayang yung blessing. Amen? Huwag mo nang siraan. Kasi ang mahirap sa atin ngayon mas madaldal pa ang lalaki kaysa sa babae. Amen. Mas marami pang nasasabi ang lalaki kaysa sa babae.
Pero sa evangelism, ilan lang kami dumadalo ng evangelism. Oy! Diba? Hindi tayo nandito para magsiraan. Nandito tayo, hallelujah, para magamit yung labi natin, hallelujah, to share the gospel. Sabihin mo man lang, hallelujah, doon, hallelujah, sa kaklase mo na mahal ka ni Jesus. Sabi ko nga doon sa isang kaklase, doon nag-aaral ako sa Access. Kasi every subject may house church ako, house church ko yung Access. Sa dyan sa Sabarte. Tawag sa akin yung teacher ko, pastor. Ganyan. Kaya kapag mali ako, nahiya din silang amin. Sitayin ako Pero sa biyaya ni Lord, salamat sa kanila. At sabi, hindi mo ako tatanggap kasi Muslim ako. Bakit? Porque pa Muslim ka, hindi mo kailangan ng kaligtasan? Wala, sabi ko, Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi ang pangalan ni Jesus. Tumanggap siya kahit Muslim. Kasi sabi ko, hindi si Buddha makakapagligtas sa'yo, kundi si Jesus. Gamitin mo yung labi mo kahit saan ka to preach the gospel. At nakaraan lang, meron na akong sinunod na isang model, tapos yung kapatid niya, kasi doon ako sa kondo nila natulog, sabi ko, na bago ako umalis, mag-share muna ako ng word of God. Ayaw nila. Sabihin mo sa katabi mo kung babae yan, mapalad ka, may makakilala ka sa Diyos. Maniwala po kayo. Mapalad ka, babae ka, may pagkakilala ka sa Diyos, mas mapalad ka. Kasi may nakilala ko. Babae pero walang takot sa Diyos. Ayaw ng word of God. Nangaral na ako at lahat-lahat. Ayaw pag sumabay ng panalangin ng pagtanggap. Pero yung pa rin yung katungkulan natin to preach the gospel. Okay? Kaya sabi dito, we must share the good news of God's kingdom and invite others to be part of it. Kaya, invite natin, hallelujah, yung mga taong nakakasalamuhan natin. Kahit sino pa yan. Kung ikaw kabataan ka, nakakasalamuhan mo magulang, invite mo. Kung yung kabataan, hallelujah, ang makasalamuhan mo, invite mo. Kung tumanggi man sila, wala ka ng Kung tumanggi sila, nangaral ka ng word of God, tumanggi sila sa invitation mo, wala ka ng pananabutan sa kanilang kaluluwa. Ang sabi ng propeta Ezekiel. Pero kung mangaral ka, at magsisi sila ng kasalanan, at maglingkod sa Diyos, hallelujah, kahabagan ng Diyos yung kanilang kaluluwa at wala kang pananabutan sa kanilang kaluluwa. Pero kung yung mga nakasalumuha mo, hindi mo na share ng word of God, hindi mo nagagamit ang sarili mo to spread the gospel of Christ, hindi nila nalaman na kailangan nila sa Jesus, pananagutan mo ang kanilang kaluluwa. Sabi ng Ezekiel. Kaya isa sa mga makalangit na bagay at layunin, bakit tayo nandito, ay to preach the gospel. Kaya sa akin pagtatapos, in conclusion, a heavenly purpose is about living a life that aligns with God's kingdom values. It means seeking God's righteousness, loving one another, storing up heaven and treasures, and spreading the gospel. Let us strive to have a heavenly purpose in all that we do, knowing that God's kingdom is not just a future hope, but a present reality. May our lives be a testimony to the transformative power of God's kingdom in our hearts. Amen. Kaya yun lamang po, sa Diyos po ang lahat ng papuri. Salamat po sa Panginoon.